Bs, it's a B day today. Be inspired by the side B of Kalingap Rab. Tara. Hi! Hello! Ang gwapo mo pala. How are you? Okay RJ. naman po. RJ na. Yes po. RJ, Hello Kalingap po. Rab. Ay, So yun na guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And tayo ay nandito muli para magbigay ng reaction regarding nga po dito sa matagal na po nating inaabangan na maipalabas sa mainstream media na kung saan ay nagkaroon ng one-on-one interview si Miss Bernadette Sombrano na isang news anchor ng ABS-CBN, and siya rin po yung host natin ng Wish Ko Lang. At yan na nga po guys, at dito rin natin makikilala ng gusto si Kalingap Rab tungkol sa kanyang totoong buhay o kanyang mga pinagdaanan sa buhay po, na kahit ako guys, mag-aapat na taon na rin po ako dito sa Team Kalingap, pero may mga bagay-bagay pa rin akong hindi alam sa kanya, at yan ay sabay-sabay po nating alamin. Maya-maya lang ng konti, and syempre bago tayo tumula, huwag nating kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ata Vlogs, and of course si Kalingap Rab. And huwag po natin kalimutan mag-thumbs up guys bago tayo tumuloy. At samahan po rin niyo ako hanggang dulo ng video ito at napaka-interesting ang interview na ito. So, let's go! Yes, sir. Hi mga Bs, it's a B day today. Be inspired by the side B of Kalingap Rab. Tara. So yun guys, ang pinaka-main topic is kung ano yung side B or yung mga hindi pa natin alam na tungkol sa buhay-buhay po ni Kalingap Rab. So yan guys, at mukhang excited na rin si Ma'am Bernadette. So let's go! Mula sa diet, pumunta all the way si Kalingap Rab dito sa Alfonso, sa Cavite. Meron siyang fan na kanyang pinasaya. Kay Rab po? Nandiyan si Rab? Yung baby niya yan? Anak ba niya yan? Ay, talaga ba? Tingnan naman nakakatawa, oh. Morning! Yan si Bunso? Ay, nakakatawa. Hi! Hello! Ang gwapo mo pala. How are you? So yan guys, yun ang isang kapansin-pansin dahil first time din nilang magkaharap si Ma'am Bernadette at si Kalingap Rab po, At talaga nga namang hindi naiwasan ni Ma'am Bernadette na hindi magwapuhan kay Kalingap Rab po, Kung makikita po ninyo, mapapanood natin sa video, si Kalingap Rab ay talagang gwapong-gwapo na po, Pero in person, guys, at nakaharap ko na rin po siya sa isang event, ay talaga nga namang mapagkakamalan mong anak ng isang milyonaryo talaga ay pinanganak na mayaman dahil sa kanyang kutis at sa kanyang kagwapuhan ay kutis mayaman, kung ika nga talagang tisoy na tisoy guys. So eto, RJ. po. RJ na. Yes po. RJ, Hello Kalingap po. Rab. Ay, Morning naku. po. Ay, ang saya naman ito. Field trip sila pag lumuluwas, Si di ba? Baby Jax po. Baby Yung Jax, pong Baby bunso ko Jax. pong anak. Hi, Baby Jax. Come, kay tita. Come on. Tapos, Baby Jax. Asa? Oh my God. talalap. Happy ka? Hello, dear. Pagod pa kayo? Siya na pong medyo magulo po. grabe guys, napakaswerte naman ni Baby Jackson. Talaga nga namang karga-karga ni Tita Bernadette. At hanggang mamaya pa po yan guys. Si Rabay po tulog pa. Ang galing naman talagang buong angkan kayo pag bumabiyahe. Yes po, kasama family. Ina-invite din po kasi ako sa kasal kasi meron po akong supporter na gusto po akong makita. Kamusta yung kasal? Okay naman po, nakapagpasaya po ako ng isang solid supporter po, yung mami po niya. Oo. Opo, karami po kasi sa supporters po namin, mga mami, gano'n. Uy, naiyak mo yata eh. Opo, naiyak po siya kasi matagal na po pala siyang nanonood. Kayo po, kumusta po? Very good Okay naman. naman. Pasensya na Natutuwa po. ako, nung pinapanood ko yung content mo, naalala ko yung dati kong wish ko lang. Ay, wow. Naalala ko parang very wish ko lang. So yun guys, nabanggit ka ni Ma'am Bernadette na dati din siya na parang parehas lang sila ng ginagawa ni Kalingap Rab. Magkaibang platform nga lang yung kanilang ginagamit.
which is si Ma'am Bernadette ay nasa mainstream media, kumbaga national TV, yung kanyang ginagamit pang broadcast, samantalang si Kalinga Prab ay nasa YouTube at sa Facebook. Yan ang kanyang platform na ginagamit po. Pero parehas lang naman sila ng hangarin na walang iba kundi ang makatulong po sa ating mga kapwa Pinoy po. Ano? At kahit may iba, mga foreigner na tutulungan na rin po nila na mga nakakarating ng Pilipinas na talagang hindi sinuwerte, kumbaga minalas din pagdating nila rito. Hello there. Hi, Jax. Ipakilala mo nga. RJ, pakilala mo Wife yung... ko O, po, sige. 5 years na po kami. Nice. Dalawa po kaming anak. Si Rabay po yung panganay, pero yun, ano pa. Hello, Tapos, si ayun Kuya po. Rabay. Siya po yung minsan, pag na-mission po kami, siya po yung kasama ko palagi. Kasi masaya po kasi pagkasama yung pamilya, kahit anong ginagawa. Totoo yun. Parang kahit na dumayo ka, Opo. at least magkakasama kayo. Shout out mo nga yung mga fans mo. Mukhang international na hindi ka lang Bicol Actually eh. po, nasabi ko na rin Oh, po ito sa yes. live ko, then excited po sila. Kaya ito na po, kasama natin si Ma'am Bernadette. That's Kaya, Yes, it's true na international po ang Team Kalinga po. Actually, ngayong ginagawa ko itong video na ito ay nasa Hong Kong po sila para i-meet yung ating mga kababayan doon na talagang actually pangatlong beses na nilang bumalik doon po, halos taon-taon ay bumibisita po sila sa Hong Kong kasama ang Team Kalinga. Ayan, syempre kasama si Kuya Balina at Edna and mga kapatid po ni Kalinga Prab para bigyan muli ng kasiyahan itong mga kababayan po natin na mga solid supporters ng Kalingap sa Hong Kong. So yan po guys. And by this coming April, I think sa South Korea naman po sila. Kasama po ang Velvet Box. Ang nakakasama naman po doon na love team ay walang iba kundi ang NC. So abangan po natin yan guys. ayun, shoutout po sa inyo. Dito na tayo ngayon. Wow. Isipin mo tayo lang. 2020 ka naging Kalinga Prab, pero 2016 may FB ka na, di ba? Nag-FB ka na noon. Opo. Ang cute na. Gininaw ba yung mga bata? Gusto mo ba ang Baby Jax, kabit? I love you. Gusto ako ni Jack. Ang sweet ni Ma'am Bernadette kay Baby Jackson. May pa I love you pa. And behave na behave naman po si Baby Jax. Grabe swerte. Ay, ko si Alvin. Thanks, Ay, hindi Alvin. ko pala kayo Si nakikita. Alvin. O, paano napunta si Alvin sa buhay mo? Sino si Ah, Alvin? Si Boss Alvin Kailan ba, guys. boss? 2020, pandemic? Solid Siya po kayo. kasi, host po siya, talent manager, all around. Okay lang Then yung... nakita po niya ako, nag-starstruck siya sa akin. talaga ba? Sila Alvin. Yes po. Bakit solid kayo ni RJ? Actually po, nung nabalitaan ko na yung Kalingap, kasi papapalang niya talaga, napapanood ko na yun, lalo na yung nag-viral na video yung kay Lola Damian, na talaga, Yes, nag-viral Lola po yung Damiana. video yun pagdating dun sa pag-help. Then nalaman ko, may isang specific guy ako nakita, syempre dun sa looks naman yung una ko nakita, sabi ko, pugi naman ito, sino kaya ito? Tapos nalaman ko kako, siya pala din yung vlogger. Then nag-meet kami sa mga events, then yun na, ano din ako sa kanya na overwhelmed. So sabi ko, let's support each other, kasi sabi ko nga, nagsusupport din naman ako ng mga local na mga talents, nagsusupport din siya ng, lalo na may mga beneficiaries siya. So nagiging partner din namin siya at the same time, hinahandle ko siya. Kasi yung mga beneficiaries niya, pagdating dun sa mga events, siya naman po yung sa akin yung nagpapasaya. binabato. Kasi minsan nagtitinda lang ng puto, walang alam sa nagfa-fashion show bigla sa mga gano'n. Siya po yung mga Yes, it's true guys. Kasi ang pagtulong ni Kalinga Prab ay hindi lang basta yung simple na pagtulong po, kundi ini-enhance din niya, kumbaga ini-improve yung sariling pagkatao ng kanyang mga tinutulungan po, yung mga simpleng titinda ng puto, simpleng labandera, dating naglalakad lang papunta sa school, yung mga ganyan po guys ay ginagawa niya kumbaga ini-improve niya yung kanilang sariling pagkatao po ginagawa niya sinasali niya sa mga fashion show, kumbaga tinuturuan niya kung paano makipag-socialize. Siyempre magagamit din po nila yon sa kanilang future kasi hindi naman pwede na palaging mahiyain ang isang tao po, most especially sa mga babae kasi pagdating ng araw kakailanganin nila yan sa kanilang trabaho kung paano humarap ng maayos sa iba-ibang tao po. And marami pa po siyang ginagawa guys, hindi lang pagpapabahay kundi talagang pinag-aaral din po niya hanggang college, yung kanya mga tinutulungan. Grabe po ang pagtulong ng Team Kalingap, kumbaga total package, kakaiba po sa lahat. So kaya ito, binibless din ang buhay nilang matubang family po guys. So ito, alamin pa natin at marami pa tayong malalaman. Ako nag-asikaso sa kanila, kumakanta bigla, napapasayo. So yung more growth and development po. beneficiaries ko po na di pa nakakaranas ng mga like libo. Siya po yung pinapahawak Events ko. at Events. Uy, magaling. Yeah, So opo. ikaw ay
giving them opportunities Mm. through events naman. Yes po. By the help of rap. Ano ang ugali ni RJ? Uy, napaka down to earth po yung taong yan. Very humble. Napaka buting tao lahat yung heart niya. Grabe. Congrats, Angelica. Thank you po May kayo. lupa ka na. Mamalaga. Thank you Saka so binayad much ko na po yun. Nagbayad na po ako. Wow! Thank you Nagbayad na ako. po. Kilala natin si Kalinga Prab, napakaraming followers, charity vlogger. Pero ngayon, mas kilalanin natin kung sino si RJ. Wow, vlog Yun. ito ah. Diba? Kasi nakikita natin yung good work mo, yung mga charity vlogs mo. Pero mas gusto kitang makilala ngayon. So RJ, magpakilala ka. I'm 31 years old po. And yun, taga-Daet po ako. Tapos, nagtrabaho po ako sa Manila, sa Eastwood, ng 5 years Yes. bilang animator po. So, kaya may knowledge na rin ako or background sa media, ganun. Graduate po ako sa Ateneo Dinaga University, Digital Illustration and Animation, yun po. Tapos, nagtrabaho ko bilang 3D artist po. Yung mga graphic, effects, graphic, mga 3D. Hanggang sa dumating yung pandemic, doon nagsimula yung lahat, doon nabago lahat. Hindi ko nga po in-expect na magiging vlogger po talaga ako. Good morning po, Lola. Ano? Ito, Lola, pagkain po muna. Si Lola Ayan, Damiana. para may ulam po kayo, Lola. Ayan po si Lola. Magkain ka po. Actually, dito guys, kay Lola Damiana, yan ang isang naging dahilan kung bakit talagang lumawak ng gusto ang community ng Team Kalinga po. Dahil ito ang, I think, pinakauna na talagang hindi lang basta naging viral, kundi super duper viral po ang kinalabasan ng pagbablog nila kay Lola Damiana. At ang sumunod dyan, I think, si Jamel, tapos si Reyna, at nagsunod-sunod na po. Talaga? Bakit? Hindi po, kasi mahihayin nga po talaga ako. Talagang mahilig ako mag-picture, pero yung mag-video din, marami makapanood, di ko ma-imagine. Ayun. Tapos yun, nagsimula po kasi kay Papa. Wala pa siyang YouTube channel, Facebook pa lang po. Nag-feeding program na po siya. Kasi po siya, parang nasa radyo po siya that time. Media si Papa. Oo, pero lang, yung, parang niya lang, parang siya yung nagbabayad dun sa Kasi hilig Backtimer. niya lang, parang ganun, hilig niya lang talaga mag-radyo. So yun guys, yun ang isang, sa totoo lang ngayon ko lang din nalaman na si Kuya Boy ay nagraradyo at siya mismo yung nagbabayad po para makapag-broadcast, para makapag-share ng mga words of God and sa mga, marami siyang kumbaga, naiinganyo niya na lumaban sa buhay yung mga nawawalan na ng pag-asa, yung mga salita na talagang na-encourage niya yung mga medyo nadadown na. So, ang galing ni ang galing talaga ng ginawa ni Kuya Val. radyo, ganun. Kasi nag-share din siya ng mga words of God, parang ganun po. Yun. Then, yun, nagkaroon siya ng mga feeding program hanggang sa may mga nag-sponsor sa kanya. Ayun, doon na nag-start. Tapos, may mga nagsabi sa kanya na gumawa na ng Facebook, then YouTube. Hanggang yun, naging vlogger si Papa. Tapos, Wala kang kinalaman doon. Walang kinalaman ng mga anak. Pero nakikita ko na si Papa. Talagang napapanood ko na siya. Sabi ko, bibilib nga ako sa kanya kasi di naman po kasi kami mayaman eh. Talagang mahirap din po talaga yung buhay namin. Tapos, nabibilib ako sa kanya kasi nagagawa niya yung ganun na nakakatulong siya kahit yun, sa kalagayan namin. Si mama po kasi teacher. Teacher po si mama. Then, si Papa naman po, wala po talaga siyang trabaho sa church. Ganun. Then, extra lang po. Sa simbahan nagtatrabaho ang papa mo? Ano po siya? Pastor po si Papa. Mm. Yun. Yun. Tapos, full-time pastor po talaga siya. Then, yun, mga extra naman siya, mga networking. Ganun lang po. Wala po talaga kaming yung talagang masasabi na negosyo. Wala din po. Ilan kayong magkakapatid? Ano po kami? 4. Tapos may isa po kaming, yun, may ampun sila Papa. Na isa. Dito kasama din namin siya. So, yun yung unang charity ni Papa. Talagang kinukup niya yun si Grace. Bata pa lang po. Kasi, Grace. kaya po yung pinangalan, Grace, parang Gracia. Tapos, yun, Wow. inampun siya ni Papa. Kasi naawa si Papa, pinapamigay na po yun ng nanay, pero walang gustong kumuha. Tapos si Papa yung nag-ampun. Ako yung panganay, tapos may 3 pong babae. Ako lang po yung solong lalaki. Tinuring Kasi mo. Grace, tinuring ko po talagang kapatid. Di po namin sinabi sa kanya kung ano siya. Alam na niya ngayon. Alam na po niya ngayon. Nalaman na lang po niya. Kasi yun, nabubuli din daw. Kasi grabe rin yung pinagdaanan niya. Ayun, hanggang ngayon, sinama ko na lang siya sa pag-vlog ko. Hanggang sa, yun. Yes. Naging okay naman po kami. So, malaking impluwensya ang papa mo sa ginagawa yun mo. ako naman po. Kumbaga kung wala si Papa, wala din ako ngayon dito sa kalagayan ko ngayon. So yun, then nangyari pandemic. Tapos, maliban kay Papa, ang pinaka nag-push talaga sa akin is si Mama. Si Mama yung yung talagang kung nasa tabi ko, yung number 1 supporter ko, parang ganun. Paano? Number 1 fan. Kasi tuwing yung kunya, palagi akong ganun eh. Baka mag-fail lang ako dyan, baka di ko kaya, puro ako ganun. Si Mama, kaya mo yan, habang puro siya, palagi niya ako pinupush, positive siya, ganun. Kasi nga, sabi ko, siya yung nag-push sa akin na umuwi na doon, na
Samahan na Ah, lang si Papa. ah. Eh, syempre ako Nung yung nasa Manila ka na may work, siya nagsabi, mm, umuwi ka na "Umuwi ka dito. na dito, sama mo na lang si Papa mo dito." Kaya grabe yung ano no'n, yung Grabe naman yun. nag-isip talaga ako ng sobra, pinag-isipan ko ng sobra. Nag-resign po ako, then 2020 mga November po, umuwi na po ako ng Bicol. Tapos yun, una naging parang sidekick lang ako ni Papa, tagabuhat ng bigas, 'yan. Hanggang sa yun, nagkaroon na rin ako ng YouTube channel, then siyempre mas creative ako. Siyempre bata pa po, Oo. si Papa medyo ano na yun, iba ng style ni Papa, parang old school lang siya. Kumbaga raw lang, ako Hmm. siyempre marunong na ako mag-edit. Yun, mas umangat na yung channel ko sa kanya, mas nakilala na rin Tama. ako. So ayun mga kalingap, tagal ko rin di nakabalik dito sa pabahay natin na 'to, sa aking pinsan. So pinapabahayan ko po siya Yun, pakunti-kunti super. lang kasi siyempre, hindi naman sapat palagi yung ating budget. Paano mo nasabing simple yung pamilya? Explain mo nga para lang maintindihan ko. Sobrang simple lang po talaga, mahirap gano'n. Tapos marami lang po Ngayon, talaga di nakakahalata, Ngayon, pero mahirap po lalo na talaga. pag tisoy, hindi makahalata. Oo nga po, Oo. dami nga po na Yun guys, yung isang sinasabi ko po kahit ako ay talagang nagulat din dito sa interview na ito kasi sa buong akala ko dati guys ay talagang kahit papaano may sariling bahay talaga sila na matagal na. Kumbaga syempre iniisip ko teacher naman si at naging principal pa nga si Ma'am Edna po yun pala at that time talagang ayaw pa niyang sabihin, ayaw pa niyang i-accept na sarili nilang bahay yung kanilang tinitirahan dahil hinuhulugan pa lang guys, no? And kaya ko lang din nalaman guys na talagang nagpalipat-lipat din sila ng tirahan, wala silang sariling bahay, wala silang sariling lupa at yun pala, yun din ang kanilang naging parang inspirasyon guys kung bakit pagpapabahay talaga ang kanilang focus para sa kanilang mga tinutulungan po dahil nga po pala ay naranasan na po nila ang mapunta sa ganung sitwasyon at napakahirap. Grabe guys, no? gulat sa'kin kapag nagkukuwento ako tungkol dun. Naranasan ko po yung mga trabaho din na mga ginagawa din ng mga natutulungan ko, yung mga nagtinda rin po ako ng isda, nung bata ako nasama ako kay Papa. Si Papa Ayun po pa. kasi mahilig siyang magtinda talaga. Tinda ng isda, yung mga gamit po baga sa kusina, mga gano'n. Napunta siya sa isla, mag-isa siya. Sinasama ako ni Papa dun. Actually guys, kung bibisitahin niyo yung channel ni Kuya Val, yung papa ko ni Kalinga Prab po, doon niyo malalaman din ang mga ibang kwento sa buhay ni Kuya Val na bukod sa isda ay titinda siya natin ng mga plastic-plastic, kumbaga mga palanggana, tabo, hanggang lighter. Tapos doon niya kinukuha guys, yung kinikita niya ron ay kumukuha siya ng portion para pantulong. Kumbaga hindi pa niya ginagamit yung kabuuan. Isipin po natin guys, magkano po ba kinikita niya doon, no? Kumbaga instead na itulong na lang niya sa kanyang family, ay kumukuha pa siya doon ng portion para ipantulong sa ibang tao. Grabe po yung no? Iba rin yung puso ni Kuya Val. Ang laki ng puso niya. Tapos yun, si Papa nag-tricycle driver na rin. Nag-tricycle ka rin? Ay hindi po, nagsasama-sama lang po ako sa kanya. Kaya yun po yung family background namin. Si Mama naman teacher. That time po yung teacher magkano lang yung sahod, So, lalo na before. sakto lang. Opo, sakto lang po talaga. Ah, Kulang pa nga po Kulang po talaga yung lalo nung college. Kaya nag-loan puro utang, tapos puro racket lang si Papa. Lahat na lang ng pwedeng itinda, tinitinda niya. Ganun. So yun, grabe yung grind nun before. Hanggang sa, yun, na-bless kami. Pag-vlog kami, aangat. Kumusta na ang buhay ninyo na pamilya? Dahil po, sabihin na natin grasya, fame, influence na ah, pinagkaloob din naman sa inyo. sobrang saya ko po kasi yung buhay po na pinapangarap ko para sa kanila is, ayun, naibigay ko po. Kasi bilang panganay po, yun talaga yung goal ko na magkatrabaho ako, magkaroon kami ng sariling bahay kasi no permanent address po kasi kami noon. Wala po kami sariling lupa, wala kaming sariling Ayun, bahay, palipat-lipat kami. Kahit nga po nagtatrabaho na ako sa Manila, yung bahay namin, hindi pa rin po sa amin, talagang hulugan pa rin. Kaya yun po yung pangarap ko. Kaya siguro naging rin po yun, rason kung bakit nagpapabahay kami. Kasi alam namin yung pakiramdam na walang sariling bahay, yung palipat-lipat, yes, that's what I'm ganun. talking about. Tapos, yun, masaya po ako sa nangyari sa family namin ngayon. Kasi mas naging close pa po kami, nakapag-travel po kami palagi ko po kasi silang sinasama talaga kasi, gusto ko talagang, kumbaga, yung dati naming, yung kalagayan namin dati mapalitan ng mga magagandang, pasasayang alaala po na magkakasama. Ang dami mo ng Grabe po, Kumbaga, ang ganda rin ng hangarin niya, Hindi lang sa ibang tao tumutulong si Kalingap Prab. Kumbaga, ang pinakagusto ko dito ay yung gusto niyang maiparanas sa pamilya niya. Yung talagang
kahit sa pangarap siguro ay hindi nila pinangarap dati kung ano man yung kalagayan nila ngayon. At yun ang napakaganda kasi kasama niya palagi guys. Ang buong team, ang buong pamilya kapag tapos sila ay nagta-travel at mayroong isang hindi na ikwento dito si Kalinga Prab na alam po at alam na rin ng karamihan po na isa sa mga pangarap ni Kuya Val, tatay po ni Kalinga Prab, ay magkaroon ng sariling simbahan po na hindi niya po talaga kinaya na gawin. So, ang maganda doon, nung okay na si Kalinga Prab, actually lately lang, parang last year lang yata or 2 years ago, nagawang magpatayo ni Kalinga Prab ng simbahan para sa kanyang papa po, para kay Kuya Val. At hindi simpleng simbahan po guys. Talagang napakalaki at meron din pong doon, sa bandang likod ay naglagay din po siya ng mga parang hindi naman matatawag na apartment, kundi may maraming rooms na pwedeng tirhan ng mga tinutulungan po nila na pinag-aaral po nila po sa malapit sa Daet, ganyan, o kaya sa Daet mismo, na taga-malayong lugar. So doon po nila pinatitira. Pero as of now, hindi ko alam kung functional na po yung tirahan na yon kasi yung ibang beneficiaries nga po nila ay sa mismong bahay po nila pinatitira. Mismong bahay ni Kalinga Prab, and yung iba po ay sa bahay naman po ng tatay ni Kalinga Prab na walang iba kundi si Kuya Bal po. Doon nila pinatitira yung ibang mga tinutulungan po nila na taga malayo po. Bigyan ng bahay. Grabe. Ilan na nabigyan niyo ng bahay? Marami-rami na, no? Nag-start po siya sa mga light materials. Ah. So, ginilang namin yun. Si Papa nag-start. Siguro yung mga, Napapahanak mo nga. siguro si Papa pa lang, mga nasa 100 na yung napabahay niya. Pero Talaga mga ba? light materials lang po Oo. yun. Mga sponsorship, mga ganon, mga ano lang, kahoy, pawid, no, Ah. decor. Hanggang sa dumating ako, doon na nag-improve na yung mga pabahay namin. Nagiging concrete na, yero na. Tapos, syempre, dahil sa mga viewers, yan, may mga nag-sponsor din. Tama. Hanggang sa ngayon, nasa 200 plus na po. This House Award. So yun guys, yung 200 plus na sinasabi ni Kalinga Prab po, na ipatayo na po nila mula nung umpisa po, ay kung di ako nagkakamali, nasa na po, 260. Yan, nasa 260 something na po yung mga bahay na naipatayo nila para sa mga beneficiaries po nila, Is given to Tres Marias as 268 housing project beneficiary po. Grabe naman. Saan yung mga nabigyan nyo ng bahay? Sabi mo sa akin, halos ang buhay ninyo nasa kalsada na. Kalsada. Oo. Iba-ibang lugar po sa Bicol. Ayan, meron pero pinakamarami po talaga sa Camarines Norte kasi ang Bicol po, 'di ba po, talagang daanan po siya ng bagyo, 'di ba? Tama. Kaya tuwing nagvo-vlog po kami, nag-scout kami ng matutulungan, yung bahay po nila talagang sira-sira po. Kaya yun po doon nag-start na, sige, magpabahay tayo, tulungan natin sila makapagpabahay. Yung mga kinikita po namin doon sa pag-vlog namin sa kanila, yun po yung ginagamit namin sa pabahay po. Ano masasabi mo tungkol kay RG? Grabe, Ay ano po yan, very responsible husband siya and also very generous siya sa mga tao nasa paligid po niya. Yes. Buti okay lang sa'yo yun. Kasi syempre, minsan pinag-aawayan ng mag-asawa yan. Ay so far, never pa naman po namin napag-awayan in regards to that. Kasi before ko pa naman po siya ma-meet, alam ko pong ganyan na rin yung gawain nila ni Papa niya, yung legacy ni Papa niya. And ano naman po for the good naman po kasi yung ginagawa. So, ito si Grace. Sa totoo lang guys, napakaswerte niya, napakaswerte ni Kalinga Prab kay Ma'am Jackie na siya yung napangasawa niya kasi napaka-open-minded po ni Ma'am Jackie. Kumbaga, ay naiintindihan ni Ma'am Jack yung ginagawa ni Kalinga Prab at syempre si Kuya Val. Well, kagaya nga po na sinabi niya, nung bago pa sila nagkakilala ni Kalinga Prab ay talagang vlogger na at charity vlogger na si Kalinga Prab po. So, kailangan. And maganda doon, sinasamahan niya. Kumbaga, at may sarili na rin po channel si Ma'am Jackie po. Bisitahin niyo rin po yun. Yung Jack, Papia. Yan. So, yun guys. And ito, makikilala naman po natin dito yung isa sa mga tinuturing ni Kalinga Prab na kapatid na si Grace, na yan po ay inampon po ni Kuya Val mula po nung sanggol pa lang siya kasi ipinamimigay na nga daw po siya nung kanyang nanay dahil siguro sa sobrang hirap ng buhay at hindi na kayang buhayin yung kanyang mga anak ay pinamimigay na. Walang ibang kumukuha. Kaya si Kuya Val na ang kumuha po at nag-ampon kay Grace. At ngayon nga po ay
Kasi kasama na rin nila sa pagbablog dahil dalaga na si Grace. Yan. Kapatid ni Rab, Po. anong gusto mong sabihin sa papa mo? Ayun po, syempre po, papasalamat po kasi po, palagi po siyang andyan para sa amin and then, nang dahil po sa kanya, meron pong ganito, meron pong, dahil po sa pagtulong niya po is, meron pong community ganito. Kinuha ka na lang niya o binigay ka sa Ano po, pamilya binigay po ako. ng magulang mo? Ang buhay po ngayon ng family ko pong tunay po is, tapos din po. Tapos, yung ngayon naman po is, okay naman po. Anong pangarap mo naman, Grace? Makapagtapos din po. Anong year mo na? First year po ulit. First year ulit. Natigil ka. Opo. Nag-decide muna po akong mag-work po kay kuya. Pero anong pangarap mo? Makabili ng mga lupa na tapos Ay, gusto ko yun. Gusto ko yun. maalagaan po sila mama. Yung napapabal po. Gusto mong alagaan si na Papa Val. Bakit? Sila po yung napalaki sa kanya. Uy, talagang pamilya na yun. Grabe guys, no? And sa mga hindi po nakakaalam, no? Si Grace, guys, ay malaki na rin po ang ginagampanan niya sa Team Kalingap dahil kasi kasama na nga siya ni Kalingap Rob po, no, sa pagbablog. At sa kanya po lumalapit yung mga karamihan, kadalasan ay mga babae na mga beneficiaries sa kanya lumalapit kapag hindi nila kayang sabihin directly kay Kalingap Rob o kay Kuya Val yung kanilang ibang problema o mga kung ano man yung ibang concern po siya sa kanya po lumalapit at syempre babae sa babae mas madaling makapag-usap po at siya nga po yung tinatawag ngayon sa Kalingap community na kapitana. Yan po si Grace, guys. Puring mo, nakita Oo may naman German ka sa Oo, mga kapatid na talaga. Meron po akong inampo na half Australian, na hanggang ngayon di pa nakikita yung kanilang tunay na ama. Pag sinabi mo ampon, ay kasama nyo na sa bahay? Ako lang po nagpapaaral, nagpapakain lahat. Laki ng mansion mo. Ano kayo nagkakasya? Ano po, okay Gano'ng lang. kalaki, ilang bedrooms yan? Di ba, para mag-ampon ka, saan mo papatulugin? Mayroon po para sa kanila. Sa kabilang karatig lang ng bahay. Parang ganun. May bahay kami din, merong isa akong mga maliit na bahay dun saan. Tapos ikaw nagpapakain? Opo, makain, Tama. tuition, Oo, yun. lahat. So yan, si J. Brad, isa rin siya sa pinapaaral ko. Totoo ba? Nag-aaral ka ngayon? Opo. Anong kurso? BSBA po, business, Bachelor of Business. Anong pangarap mo? Yun po, matapos ng pag-aaral po and mabigyan ng magandang, bahay silang mama. Kasi po, parang, ngayon po is, nasa squatter po kami ngayon and palipat-lipat rin po kami. Ngayon is, may maliit po kaming lote ngayon na tinitirahan, which is hindi po sa amin. Anong gusto mo sabihin sa pamilyang Kalingap Rab? Sobrang generous nila po and hospitality and napakatulong po. Hindi po nila ako kakaano po pero sa kanila po nakatira. Actually guys, yan si J. Brad. Nagba-vlog din po yan before and yan ay taga Kamsur. Kumbaga kami rin Sur po siya At syempre medyo malayo po ang Kamsur sa Cam Norte. And then parang bilang tulong ni Kalingap Rob sa kanya at hindi naman gaano kumikita po yung yung channel ni J. Brad ay talaga pinatira na rin niya sa kanyang pababahay po at tinutulungan na rin at ngayon ay ginagampanan na rin ni J. Brad ang pagkakameraman sa mga vlogs kasi kailangan na ni ngayon guys si Kalingap Rob na mas marami makakasama dahil 3 na po yung channel na pinatatakbo po niya ang pinaka-main channel niya is yung Kalingap Rob nga po. And then, Kalingap Tahanan. And then yung, Rob Matubang na kanyang personal vlog. So yan, lumalawak po ng gusto guys. Dahil na rin yan po sa suporta ng mga nagmamahal sa Team Kalingap. Dahil sa ganda ng ginagawa po ng Team Kalingap. Lalong lumalaki ang community. Paaral po nila. Salamat. Ikaw si Krista. Beneficiary din. At kasama ngayon dito sa Cavite. Si Krista. Paano ka naman napunta sa landas ng Kalingap Rab? Yan po. May mga team Kalingap din po na nakascout sa akin na una. Naka-scout? Yes po. Bilang artista? Bilang Actually guys, yung kasi word na scout ay unang-unang gumagamit dyan sa mainstream media at sa mga movie production. Pag sinabing na scout, ibig sabihin pang artista lang talaga. Which is, pag nasa media ka, pwede rin naman gamitin yan. Kahit sa YouTube, sa naka-discover, parang gano'n, nakahanap. Yan, yan ang isang ibig sabihin po ng naka-scout. So akala ni Ma'am Bernadette, artista kagad. beneficiary na tinutulungan po.
Tapos, ayun, Yan. napunta po kay kuya. Tapos, nag-alaga po sa kanila ng baboy. Tapos, ayun nga, dumating sila kuya. And then, ayun, doon na po nag-start na maging part po ako ng Kalingap na maging beneficiary ni kuya na tinutulungan po. Kasama sa mga scholar na pinapaaral at tinutulungan po. Anong year mo ngayon? Grade 10 po, magsi-senior high pa lang. As in, siya nagpapaaral sa'yo? Parang gano'n din po kasi nga yung ano ko naman po kasi yung family ko naman po kasi hindi naman po, wala naman pong both trabaho. Kumbaga po, dahil din sa tulong nila. Actually, sa ngayon guys, no, sa ngayon, meron ng trabaho yung papa niya. Dahil all around na karpintero, mason, welder, yun po yung talent ng tatay ni Krista, ay kinuha na ngayon ni Kuya Val bilang isang leader ng kanyang team naman po. Kasi kanya-kanya si Kalinga Prab, tsaka si Kuya Val ng grupo. May kanya-kanya silang mga karpintero kasi yun nga po, nagpapabahay sila kaya kailangan nila po ng ganun, no? So yun, ang tatay naman po ni Krista ngayon ay na kay Kuya Val. So yan po guys. Kaya, napaparal po. So parang madami nagtutulong-tulong sa iyo. Working student ka ba? Dati po, nagra-racket-racket lang po. Anong racket mo? Kumakanta po sa mga, yung mga nagbabanda. Gusto mo mag-sample? Baka ma-discover ka? Sample, go! Sample. Ha? Ano ang kanta mo para kina kuya? Ayan. Oh, Salamat. go. Salamat, Thank you, kuya. Grabe naman yan. Thank you. Thank you so much po. Dami mong tinulungan, dami mong nakilala. Paano mas makakatulong? Siguro sa pangkalahatan, ang gobyerno, ano ang dapat matutunan? Ano ang kailangan na tulong para lahat tayo talaga umangat? Sa mga ospital po. Mm. Kasi sobrang daming kulang talaga. Sa ospital na sa amin, talagang napakahirap. Ang hirap magkasakit, parang ganun. Di ba sa ibang bansa po, talagang grabe yung asikaso sa inyo. Sa amin po, pag mahirap ka, talagang ang dami nga po talaga nagreklamo dun sa amin kasi talagang pinaghihintay po yung mga nasa, yung 50-50 na yung kalagayan, mga ganun. So yun, dapat mapagtuunan din sana ng pansin yun. Tapos, yun, sa trabaho, opportunities, sa mga walang trabaho, ganun. Tapos, siguro din sa mga estudyante na walang kakayanan makapag-aral, isa din po yun. Kasi yun din po yung mga kong problema sa akin tuwing nag-vlog ako. Yun din yung mga may sakit. Oo. Ang hirap talagang dami pupunta sa bahay po. Kahit wala po yung vlog na talaga napunta sa bahay din. Yun, nabigyan naman po ako sa kanila. Totoo yan. Actually, kung isipin mo, ang gusto lang pala ng Pilipino, oportunidad. Totoo po. Tuition, edi siya rin naman na magsusumikap doon. Gusto nila trabaho, hindi mo naman bibigyan ng pera. Gusto lang nila na pagkakataong magkaroon ng marangal na hanap buhay. Opportunity lang po talaga. Oo. Ano ang gusto mong sabihin, RJ, sa iyong community at saka sa iyong mga tumutulong din? Dahil ngayon marami ka rin kasamang tumutulong. Ano ang gusto mong sabihin? Ayun, di ba po kanina tanong niyo kung sino yung mga dapat kasama natin? Nabanggit ko yung family. Siyempre, pangalawa, yung team ko. Ayan, nandiyan yung team ko. Pangatlo, siyempre yung mga viewers natin. Kung hindi dahil sa kanila, hindi po tayo makakatulong, di ba? Siyempre, mga content creator kayo, siyempre views yung mga viewers yung natin, kailangan natin. So, dahil po sa kanila, sa solid support ng Team Kalingap, ng solid Kalingap community, ng supporters namin, mga sponsors, dahil po sa inyo kaya nagagawa namin to. Kaya nandito ako ngayon, kaharap si Ma'am Bernadette, dahil po sa mga, sa inyo po, sa mga viewers namin. And that's the side B of Kalinga Prab or Yun. RJ sa totoong buhay. Remember, sa'yo ako. Ate B, sa'yo ako ha. So yun guys, napakasaya po. And yun, at marami pa tayong nalaman dito ngayon at nakaka-inganyo yung nakaka-inspire yung pinagdaan ng buhay po ni Kalinga Prab. So, ibig sabihin talaga kapag ang focus mo ay pagtulong, talagang binabalik din sa'yo ni Lord yung mga effort na ginugugol mo po. And of course, yun naman ay mangyayari lang siguro kapag talagang galing sa puso mo yung pagtulong at hindi ka nag-i-expect ng balik po na siyempre nakikita naman na yan ni Lord, siya na bahala na magbalik ng siksik-liglig kung tawagin to. So yun guys, at hanggang dito na lang ulit and maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin. And ito muli po ang inyong lingkod Batang Elio at muling nagpapaalam at magkita-kita po tayo sa aking susunod na upload. And wag po natin kalimutan mag-like, share at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pwede naman po na pindutin na rin po ninyo yung ating subscribe button. So ayan po. Pansamantala, bye-bye po muna. So, bye-bye. Cause I don't give a fuck what you say.